Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Kibuloy na nanatili sa PNP custody. Pero apat na co-accused inilipat sa Pasig City Jail. At ito ay inilipat sa Pasig City Jail ang apat na kapwa akusado ni Apollo Kibuloy sa kasong qualified human trafficking batay sa utos ng Pasig Regional Trial Court Branch 159. Nanatili naman ang sa kustodyo ng Philippine National Police si Kibuloy habang hinihintay ang magiging desisyon ng korte sa hirit ng kapo nito sa ilalim ng hospital arrest. At may sakit po si Kibuloy at nervyos na yata sa harapin dito sa Senado. And without further ado, let's do watch dito sa UNTV. Medical doctors po na manggagaling na ipoprovide po ng government po ay may iwan muna po siya pansamantala sa custodial center po. Pansamantalang mananatili sa Philippine National Police Custodial Center si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito ay habang hinihintay ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 sa inihaing petisyon ng kampo ng religious leader na mailipat si Kibuloy sa Veterans Memorial Medical Center sa Davao. Ang apat na co-accused ni Kibuloy ay iniutos na ilipat sa Pasig City Jail kaugnay ng 2 bilang ng kaso ng qualified human trafficking. Pero ang abogado ni Kibuloy maghahain ng motion for reconsideration para sama-sama silang manatili sa PNP custody. Naawal ako ni Pastor kasi kung matuloy, siya lang isa maiwan dito. So it's not only about the situation, mainit. He is already 74, 75 years old, so bang init. Tanda na pala, no? Kahit music, walang music. Kahit social media, imagine kung wala kayong social media, tingin lahat dito. Ano maramdaman ninyo? So walang social media, walang TV, kahit music man lang na religious songs. Kinumpirma din ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na ibinasura ng korte ang hirit ng kampo ni Kibuloy na makulong sa detention facility ng militar. Kaya naman, hospital arrest ang panibagong hirit ng mga abogado ng religious leader. Hiniyag po yung mga motions po na in-enter po, and motion and manifestation po na in-enter po ng mga lawyers po ng mga accused, particularly yung transfer po nila from the custodial facility to AFP since nag-submit na rin po ng formal reply po ang AFP objecting doon sa motion po nila na i-transfer po from AFP and PNP. So, dininay na po ng court yon. And then, nag-motion din po ang mga abogado po ni na Kibuloy na malipat po itong si Kibuloy at si Ingrid Canada doon po sa Veterans Memorial Center po sa Davao because accordingly ay meron po silang mga existing medical condition at nahihirapan po sila sa custodial facility. Sinabi ni Colonel Fajardo na ipinag-utos ng korte na masuri si Kibuloy ng government doctors bago maglabas ng commitment order para sa religious leader. Kung PNP ani ang tatanungin, kaya nilang bigyan ng maayos na medical assistance si Kibuloy. Object po yung prosecutor because it defeats the purpose na tinransfer natin lahat ng kaso originating from Davao at tapos ibabalik din naman po sila doon. And if there is a need to really regularly monitor yung kanyang health and medical condition, the PNP General Hospital is just a few meters away from the custodial center po. And the PNP is ready to provide him the necessary medical assistance and attentions if needed po. Nauna nang sinabi ni Colonel Fajardo na tumaas ang presyon ng apat sa grupo ni Kibuloy pagdating ng mga ito sa custodial center mula sa Davao City noong linggo. May mga iniinom po siyang mga maintenance medicine. In fact, dinadalaw po siya dyan ng kanyang personal physician po. Maliban sa kanyang spiritual advisor po, I understand ay nadalaw na rin po siya ng kanyang personal physician po. Yes po, nandyan naman po. At saka yung mismong custodial po ay may dedicated po na nurse na nakabantay po doon sa not only him, but available po yung services po ng mga nurses po dyan, lahat po ng mga detainees po. So may mga regular po silang is-check-up, particularly those with existing medical conditions po. Sinabi ni Colonel Fajardo na nabaliwala ang piyansang inilagak nila noon sa Davao Regional Trial Court Branch 15 matapos na mabigo ang mga ito
na dumalo sa nakatakdang arraignment. May kaugnayan ito sa kasong child at sexual abuse na ngayon ay hawak na ng Quezon City Regional Trial Court Branch 106. Sa pagdalo ng mga ito sa arraignment sa QCRTC sa pamamagitan ng teleconferencing, naghain din ang mga ito ng not guilty plea. Ang Quezon City na kaso, bailable naman yun. Nakapag-bail. So, paano sila mag-bail na may isang non-bailable? So, maybe bail, post-bail, but irrelevant yung bail kasi wala pang resolution about sa human trafficking case sa Pasig. So, we are planning to file kasi remedy naman yan ng kliyente namin na pwede mag-file ng bail. Leia Ilagan, Alright guys, napakinggan po natin and comment down below na lang anong masasabi ninyo na ililipat sa Pasig City Jail ang 4 na akusado. At si Kibuloy, nakahanda na ba sa kanyang harapin sa Senate of Hearing? Alright, maraming salamat sa panonood at pakinig dito kay Rob Trip and see us again sa ating reaction video and peace out.